Ano lang akong isang hadith sa inyo. Gusto kong i-share hadith ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula kay Mu'adh. Si Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, isa sa mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isang araw, tinanong niya yung Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qala ya Rasulullah, qultu ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilani al-jannah wa yubaidani 'anil nar." Sabi niya, tinanong niya yung Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilani al-jannah wa yubaiduni 'anil nar." Sabihan mo ako, sabi niya, "Ya Rasulullah, ng mga gawain na ikakapasok ko sa paraiso at ikalalayo ko sa impyerno." Yun yung kinanong ni Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. Tapos sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, "Qala laqad sa'alta an 'azimin fa innahu la yasirun 'ala man yassarallahu ta'ala 'alayhi." Katotohanan, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'adh, laqad sa'alta an 'azimin." Ang tanong mo na yan ay sobrang laking bagay. Hindi siya basta-basta lang. Sobrang laking bagay ng tanong mo, ya Mu'adh. Fa innahu la yasirun 'ala man yassarallahu ta'ala 'alayhi. Sobrang laki, sobrang bigat, sobrang hirap, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang tanong mo na iyan. Subalit wa innahu la yasirun, magiging madali siya, sabi niya, ya Mu'adh, sa mga taong papadaliin sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga bagay na ito. Nagets mo natin. Yung tinanong ni Mu'adh, sabihan mo ako, turuan mo ako ng mga gawain na ikakapasok ko sa paraiso at ikalalayo ko sa impyerno. Sabi ng Propeta, katotohanan na ang tanong mo, Mu'adh, ay isang bagay na sobrang bigat at sobrang hirap. Pero papadaliin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong gusto niyang padaliin ito sa kanila. Okay po? Tapos sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimas salah wa tu'tiz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjul bait." Itong 5 bagay na ito, sabi niya, ya Mu'adh, ito yung mga bagay na ikakapasok mo sa paraiso at ikalalayo mo sa impyerno. Unang-una, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Ang sambahin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala at wag kang maglagay ng katambal sa Kanya. Huwag kang magsyirik kay Allah. Sambahin mo lang siya na siya lang nag-iisa at huwag kang magtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Idan, hada huwa tawhid. Yun yung tawhid. At yun yung gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung shahadatu an la ilaha illallah. Pangalawa, ika ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuqimas salam, magsala ka, wa tu'tiz zakah, magsaka ka, ya Mu'adh, wa tasum Ramadan, mag-ayuno ka, mag-fasting ka sa mga araw ng Ramadan, wa tahujjal bait, at mag-hajj ka, ya Mu'adh. 5 bagay na ikakapasok at ikalalayo ng tao mula sa ikakapasok ng tao sa Jannah at ikalalayo ng tao sa impyerno. At tapos sinabi niya, ya Rasulullah, sinabi ni Mu'adh sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Thumma qala ala adulluka ala abwabil khair." Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinagot niya na, 'di ba? Nasagot na ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang unang tanong ni Mu'adh. Nal amal yudkhilanil jannah wa yubaidani 'anil nar, okay na 'yon. Tapos Nabi Muhammad yung nag-offer kay Mu'adh, "Ya Mu'adh, ala adulluka ala abwabil khair." Gusto mo ba ya Mu'adh, naturuan kita o di kaya sabihan kita ng mga gawain na ito yung mga pintuan ng mga kabutihan? Hindi na sumagot si Mu'adh ibn Jabal, pero sinabi na sa kanya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "As-sawmu junnah." Ang pag-aayuno, ya Mu'adh,
ay isang protection mo yan mula sa impyerno. Ang pag-aayuno mo, Muadh, ay isang dahilan na makakalayo ka sa impyerno. Isang kabutihan, isa sa mga kabutihan, isa sa mga pintuan ng kabutihan ay ang pag-aayuno. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'atu kama yudfi'ul ma'an nar. At ang pangalawa, ya Muadh, na pintuan ng kabutihan ay ang sadaqa, ang pagbibigay ng sadaqa. Tapos dahil ang pagsasadaqah mo ay tudfi'ul khati'atu kama tudfi'un nar. Papatayin niya ang kasalanan mo tulad ng pagpatay ng tubig sa apoy. Ang pagsasadaqah mo, ya Muadh, ay papatayin niya yung mga kasamaan, yung mga kasalanan mo tulad ng pagpatay ng tubig sa apoy. Yun yung pangalawa. Was-salatu rajulu fi jawfil layl, at ang pagsasala ng isang tao sa gitna ng gabi, pagtatahajjud. Qiyamul layl, pagtatahajjud, qiyamul layl ng isang tao. Tatlong bagay. As-sawmu junnah, ang pag-aayuno, ang sadaqah, at ang pagtatahajjud, qiyamul layl, ay mga bagay na kabutihan, na pintuan ng kabutihan. Hindi natin alam kung gaano kalaki yung mga gantimpala na ibibigay sa atin ng Allah. Subalit, binanggit ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapos sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa umuduhu wa dhirwatu sanamihi?" Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gusto mo ba ya Muadh, nasabihan din kita ng bi ra'sil amr, ng yung ulo ng lahat ng gawain, wa umuduhu, at ang mga pillars, yung mga haligi niya, wa dhirwatu sanamihi, at yung pinakamataas sa lahat. Tatlong bagay, yung mataas, ulo, mataas, tapos yung haligi niya, at yung pinakamataas pa sa lahat. Gusto mo ba, sabi ni Muadh, nasabihan kita o turuan kita kung ano yung mga ito? Sabi ni Muadh, qultu bala ya Rasulullah. Siyempre ya Rasulullah, gusto kong malaman. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ra'sul amri al-Islam wa umuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Ra'sul amri al-Islam, ang ulo ng lahat ng mga bagay ay al-Islam. Wa dhirwatu wa umuduhu as-salah. Hindi tatayo ang pagka-Islam ng isang tao kung wala ang salah. Wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Ang pinakamataas na sa lahat ay ang jihad. Jihad na magigera tayo at ng mga iba, hindi. Jihadun nafs. Jihad sa sarili mo. Jihad dyan sa sarili mo. Yan yung pinakamataas sa lahat. Tapos sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun, yung tatlo na yun. Tapos sabi niya, thumma qala, ala ukhbiruka bimalaki dhalika kulli, ya Muadh, gusto mo ba nasabihan kita, turuan kita kung ano yung nagkukontrol sa lahat ng ito? Sa pagka-Islam mo, sa paggagawa mo ng mabuti, sa mga kabutihan, sa pagsasala, sa pagbabasa ng Quran, pagsazaka, pagsasawm, lahat. Alam mo, ya Muadh, kung ano yung nagkukontrol sa lahat ng ito? Sinabi ni Muadh, qala bala ya Nabi Allah. Siyempre ya Rasulullah, gusto kong malaman kung ano yung nagkokontrol ng lahat ng bagay na ito. Tapos sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa akhadha bi lisanihi wa qala kuffa alayka hadha. Kinuha niya yung kanyang dila. Kuffa alayka hadha. Kung sa atin pa man, alagaan mo to. Ang dila mo. Tapos tinanong ni Muadh, qultu ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallam. Ya Rasulullah, may kasalanan ba tayo sa mga sinasabi natin?
May mga kasalanan ba tayong makukuha at kabutihan ba tayong makukuha sa mga sinasabi natin? Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Thaqilat ka ummuka ya Muadh." Ya Muadh, kung sa atin pa man, mas mabuti na lang na hindi ka na pinanganak. Kung sa atin pa man yun. Ya Muadh, mas mabuti pang hindi ka na lang pinanganak. Thaqilat ka ummuka ya Muadh. Wa hal yakubbu an-nas fi an-nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaida alsinatihim. Hindi ba ika makakapasok ya Muadh ang isang tao sa impyerno dahil sa dila nila? Di ba Muadh, makakapasok yung mga tao sa impyerno dahil sa dila nila? So yun ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Actually, kung may mga balik Islam akong namimit, ito lang yung hadith na ibinabanggit ko sa kanila dahil walang ibang dahilan kundi ang unang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa kanyang sinabi, "Laqad sa'alta an 'azimin." Katotohanan niya, Muadh, ang tinanong mo ay isang bagay na sobrang hirap at sobrang laki. Wa innahu la yasirun ala man yassarallahu alayh. Subalit papadaliin ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong gusto niya. So tayo yun, alhamdulillah. Kasali tayo kasi mahirap maging Muslim. Yun na yung sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa innahu la yasirun laqad sa'alta an 'azimin." Kasi Islam, pagiging Muslim, yun lang yung dahilan ikakapasok natin ng paraiso at ikalalayo natin ng paraiso. Kasi hindi lahat ng nag-iiddia na nagpro-proclaim o nagkiklaim na sila ay Muslim ay makakapasok sila ng paraiso, hindi. Pero yung mga bagay na ito, kaya nga sinasabi ko parati na mahirap ang maging Muslim. Pero pinapadali sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala kasi alam niya na karapat-dapat tayo doon. So yun ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa oras na tinanong siya ni Muadh. "Laqad sa'alta an 'azimin." Muadh, ang tinanong mo sobrang laking bagay. Pero katotohanan na wa innahu la yasirun, papadaliin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong gusto niyang padaliin ito. So ang binanggit niya is ta'budullah, ibadah, magsahada, magsala, magsawm, magsaka, maghajj. Yung mga haligi ng Islam. So in short, being a Muslim is difficult or sobrang hard, mahirap. Hindi siya ganun basta-basta. Pero hindi natin nararamdaman kasi pinapadali sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nashkurukum ala husni istima'ikum. Wa nas'alallahu yuwaffiqana mimma qulna wa sami'na. Wa ila huna. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.